Magandang araw mga kaibigan. Isang kwento na naman, nakapupulutan ng aral ang ibabahagi ko sa inyo. Ang ganda niya, no? Sambit pa ng isang babaeng nakikipagchismisan sa kanyang chismosa ding kaibigan. Hindi, no? Nagparitoke yan si Maricel. Naku, pangit kasi talaga yan. Kung alam mo lang ang itsura niyan dati, di mo gugustuhin sabihin yan. Sambit pa ng isa pang babae na halatang mataray at mapangmataas base sa kilay nito. Ay ganun ba? Ritokada lang pala. Sambit pa ng babaeng chismosa habang dismayado, saka tumawa pa. Napairap na lamang si Maricel sa mga nasabi ng mga ito patungkol sa kanya. Palagi kasing ganun ang pinag-uusapan ng ibang tao patungkol sa kanya. Dahil tunay naman na nagpaparitoke si Maricel, ngunit iyon na ang pangatlong beses dahil kailangan niyang ma-maintain ang kanyang ganda. Mahalaga kasi kay Maricel ang kagandahang panlabas. Dati pa kasi niyang nararanasan ng mabuli ng mga tao sa paligid niya, kaya naman panay ang paritoke niya sa kanyang muka. Madalas din niyang kainggitan ng ibang mga babae dahil nga sa ganda na natural ng mga ito na gustong gusto niyang ma-achieve. Sobrang hirap para kay Maricel ang masabihan ng pangit, ang tsaka, mukhang pa, baluga, at kung ano-ano pang mga pangit na kataga. Sa totoo lang may mga pagkakataong napapaisip siya kung bakit ganun ang trato ng mga tao sa kanya, gayong wala naman siyang ginagawa sa mga ito. May kaya ang pamilya ni Maricel, kaya naman nang magdalaga siya ay naisipan niyang magparitoke. Noong bata kasi siya, kahit gustong gusto niyang magparitoke ay hindi naman siya pinapayagan ng kanyang mga magulang. Ang sabi pa ng mga ito na maganda na raw siya at hindi na kailangan pang magparitoke. Kaso nga lang noon ay tuwing papasok siya sa eskwelahan ay parang nandidiri sa kanya ang mga tao. Kaya naman na magdalaga siya ay ipinagpatuloy niya ang pagpaparitoke. Oo nga't gumaganda naman si Maricel kahit paano. Ang kaso nga lang ay talagang masakit sa kanyang damdamin na dahil sa pagpaparitoke ay ikinakahiya ka naman dahil sa pagiging pangit. Hindi lang ang mga kapitbahay niyang chismosa ang madalas na manghamak sa kanya at sa itsura niya, maging ang mga kalalakihan ay madalas na nababastos siya dahil nagagandahan ng mga ito sa kanya sa tuwing magpapaayos siya o magpaparitoke. Madalas na inaabangan siya ng mga ito sa mismong dadaanan niya at kapag dumadaan siya sa kanila, "Uy, ayan na si Miss Sexy. Ang ganda na naman niya oh." Sambit pa ng lalaki na mahalata mong manyak kung makatingin sa kanya. "Oo nga pre, ang ganda niya. Isahan ko kaya yan?" Sambit pa ng isang lalaki na mukhang adik ang itsura dahil sa dried lips at mukhang yosi pa ng yosi. Binatukan naman siya ng kasama niya. "Bobo, ako ang uuna dyan pre. Sa akin yan." Sambit pa ng isa. Malapit na kasi si Maricel sa shortcut, kaya't marami roon ang mga nagiinom na kalalakihan. Panay lamang ang pagpaparinig ng mga ito sa kanya, kaya naman kahit pa ayaw niyang dumaan doon, ay napipilitan siya. Dahil nga doon ang pinakamabilis na paraan para siya ay makauwi, kahit pa nga madalas siyang bastusin ng mga ito, o di kaya'y i-catcall. "Miss, Miss, tingin ka naman dito. Miss," sigaw kay Maricel nang mismong madaanan niya ang mga ito. Hindi na lamang niya pinansin ang mga ito, lalo na nung sumipol ang isa sa mga ito, saka muling nagtawanan, sabay sabing, "Ang sungit naman nun." Ang iba naman ay panayang papuri sa ganda ng hubog ng katawan ni Maricel at sa kagandahan niya dahil sa pagpaparitoke. Hindi naman nabago sa kanya ang mga ganong gawain ng mga tao sa kanya, ngunit kahit pa matagal na ang ganon ng ibang tao sa kanya, ay naiinis siya kung bakit hindi siya kayang galangin ng mga ito, gayong hindi naman sobrang revealing ang kanyang kasuotan. Balot na nga ang kanyang kasuotan, pero pinag-iisipan pa din siya
ng masama ng mga ito. Madalas niya kasing suot ay oversized shirt with matching na shorts. Kahit ganun lamang ang kanyang suot, ay napapatingin pa rin ng mga ito na akala mo'y napakaribiling ng ganoong kasuotan. Hindi niya pinansin kahit patawag ng tawag ang mga ito. "Miss, pansinin mo naman ako." O di kaya'y, "Miss, paisa, baka naman pwede." Sambit pa ng iba ang mga kalalakihan na parang ewan para sa kanya. Mga hindi niya kilala ang mga yon, kaya't walang balak si Maricel na lingunin o di kaya'y pansinin ng mga ito dahil sa pambabastos nila sa kanya. Sa totoo lang ay naiilang siya sa tuwing gano'n ang pagtrato sa kanya ng mga tao. Naiiyak na nga lamang siya kapag gano'n, pero palagi niyang nilalabanan ng gano'ng senaryo sa buhay niya. May kaya man ang pamilya niya, ay gusto ng kanyang mga magulang na makapangasawa si Maricel ng lalaking mamahalin siya sa kung ano at sino pa siya. Hindi naman pangit ang parents niya, katamtaman lamang ang itsura nito. Ngunit nang mailuwal siya, ay nagtataka pa ang ama ni Maricel dahil hindi niya kamuka ang anak nila. Kaya't pina-DNA test si Maricel nang medyo lumaki na. Nag-positive naman yon, ang kaso nga lang ay iba talaga ang itsura niya sa kanyang mga magulang. Nang magdalaga ito ay doon napagtanto ng mag-asawa na pinaghalong siya at ang asawa niya ang kamukha ni Maricel. Kaya naman medyo nakaramdam ng saya ang mag-asawa nang mapagtanto iyon. Dalaga na siya ng mga oras na yon at madalas talaga siyang pandirian dati nang dahil sa pisikal na kanyuan. Nabubuli talaga si Maricel noon, ngunit nang magparitoke si Maricel ay nag-iba ang lahat. Kahit paano ay unti-unting nakukuha niyang pagiging popular sa mga ito dahil nga sa pagpaparitoke ay nag-iiba ang itsura nito sa dati niyang pangit na muka. Walang hangad ang kanyang mga magulang kundi kaligayahan para sa kanilang dalagita na si Maricel. Madalas kasing nakikita ni Nanay Celis at Tatay Mario na nagmumukmuk lamang ito sa tabi sa tuwing makikita ang mga naglalarong mga bata. Iniisip ng mga ito na baka kaya ganoon tumitig si Maricel sa mga kabataang naglalaro ay hindi nito naranasan ang makipaglaro noon sa iba. Lingid sa kanilang kaalaman na kaya ganoon tumingin si Maricel sa kapwa niya ay dahil naaalala niya na binubuli siya ng kanyang mga kalaro dahil ang pangit niya raw at ayaw nila ng pangit na kalaro. Madalas na kapag makikisali siya ay tinutulak siya paalis, kaya't natatalisod siya dahil doon sa kasya umiiyak dahil nga sa pinagsasabi ng mga ito. Iyon din ang dahilan kung bakit kapag may nakikita siyang naglalaro ay naiinggit siya dahil naiisip nito na maswerte sila at natatanggap sila dahil sa kagandahan nila, samantala siya noong bata pa ay puro na lamang pambubuli ang nararanasan niya. Minsan ay nakakasawa na rin para sa kanya ang inggit na nararamdaman niya para sa pansariling kapakanan, kaya naman hanggang kaya niyang magparitoke ay nagpaparitoke siya. May pahintulot naman yon sa kanyang mga magulang. Yun nga lang nung una tutulang mga magulang niya dahil mas maganda pa rin ang natural na itsura kesa sa paggawa lamang. Pero dahil mapilit nga si Maricel ay pinahintulutan na lamang siya ng mag-asawa. Palaging pinaparamdam ng mga ito na walang mali sa kanilang anak at maganda ito. Totoo naman kasing mabait ang kanilang anak at kahit pa hindi ito kagandahan ay kung makikilala mo ang pagkatao nito ay matutuwa ang sinumang makakasalamuha ito. Papauwi na si Maricel sa kanilang bahay nang may isang lalaki ang makasalubong niya sa dinadaanan niya. Munti ka na siyang mabanggaan nito, ngunit buti na lamang ay napahinto si Maricel. Nakapurma lang lalaking yon at nang matitigan ni Maricel ay gwapo at makisig ito. Mabango rin ang kanyang amoy at napakapresko na para bang bagong ligo ang lalaki. Napatingin din naman ito sa kanya at napangiti na lamang. Sabay sabing, "Ang ganda mo naman, miss." Sambit pa nito, kaya naman agad siyang napangiti at kinilig sa nasabi ng binata. Nahihiyaman ay napalagay ito ng buhok sa gilid ng kanyang tenga gamit ang kanyang kanang kamay
dahilan para matawa ang binata. Doon ay nagulat na lamang sila nang makita niyang kanyang ina at ama, hindi niya na malayang nasa harap na pala sila ng kanilang bahay. "Oh, anak, andito ka na pala. Kanina ka pa namin hinihintay eh. Ipapakilala sana namin kayong dalawa sa isa't isa. Pero mukhang magkakilala na yata kayo." Agad na sabay na tumanggi ang dalawa, dahilan para magkatinginan sila at umiwas din ang tingin. Natuwa naman ang ina at ama ni Maricel dahil sa nangyari. Agad namang pinakilala ng mag-asawa ang inireto nila sa kanilang anak. 26 anyos na kasi si Maricel at wala pa ring nobyo, kaya naman ipinakilala na ng mga ito si Ben sa kanya. Mabait naman ito at gwapo pa, kaya't magaan kausap. Si Ben ay 29 na at 3 taon lamang ang pagitan ng kanilang edad. May magandang trabaho rin kasi ito at kilalang businessman, kaya naman botong-boto ang kanyang mga magulang dito kay Ben. Hindi rin naman nagtagal ay naging close sila ni Ben. Habang tumatagal ay nagkakapalagayang loob na sila hanggang sa dumating na nga ang araw nang maging sila. Halos 5 buwan ang tinagal ng panliligaw ni Ben kay Maricel at sa ika-30 araw ng buwan ng Mayo ay sinagot na siya. Masaya naman ang kanilang pagsasama bilang magkasintahan. Madalas ay tampuan o di kaya maliliit na bagay lamang ang kanilang pinag-aawayan. Hindi naman sila sobrang mag-away na normal lang sa magkakarelasyon. Lumipas pa ang ilang taon ay mas lalong tumibay ang kanilang pundasyon sa kanilang relasyon. Kaya naman nang mag-propose si Ben sa kanya ay agad siyang umuo. Nagpakasal sila at bumuo ng pamilya. Kahit pa nga pinagkakaguluhan si Maricel noon dahil sa angking ganda niya, tuwing magpaparitoke ay wala yun. Masayang namuhay si Maricel bilang asawa ni Ben. Nagpundar pa nga sila ng mga negosyo at nagpagawa ng kanilang bahay. Nag-joint account pa nga ang mga ito at parehas nilang pinagtutulungang mabayaran ang lahat ng kanilang expenses. May mga pagkakataong niroromansa ni Ben si Maricel, kaya't hindi nagtagal ay may nabuong supling ang kanilang pamilya. Tuwang-tuwa naman ang mag-asawa nang malamang magkakaanak na sila. 3 ang supling nila at lahat ng yon ay magkakamuka. Kamukhang kamuka lahat ng kanilang ama, kaya naman tuwang-tuwa si Ben, lalo pat lalaki ang lahat ng nailuwal ni Maricel. Magmula ng mga anak ay si Ben na muna ang nagbabayad ng lahat ng gastusin, kaya't minsan napagsasalitaan ni Ben ang asawa niya kahit noong buntis pa ito. Stress na si Maricel at nahahagard na ito dahil sa mga isipin. Muntikan pa siyang makunan, kaya't hindi na inulit ni Ben yun. Ngunit habang tumatagal ay pumapangit na ang itsura ni Maricel, kaya naman nanamlay ang kanyang asawa. Maski nga ang kanyang mga anak ay inaasar siyang pangit at losyang. Simula ng araw na yon ay yun na ang tinatawag sa kanya ng kanyang asawa. Minsan ay napapaiyak na lamang si Maricel at hindi niya masabi yon sa kanyang mga magulang dahil alam niyang maaari siyang pagmumurahin ng kanyang asawa. Kaya't nang hindi na makayanan ni Maricel ay pinaritoke niyang muli ang kanyang muka. Ngunit sa pagkakataong yon ay upang pagandahin na ang kanyang muka at hindi na siya pagsabihang pangit at losyang. Ilang session sa doktor ang kanyang pinuntahan upang maganap ang pagpaparitoke. May natitirang pera pa kasi si Maricel sa kanyang private bank, kaya naman naituloy ang surgery. Noong una ay nakitulog muna siya ng ilang araw sa kanyang mga magulang at nagpaalam sa asawa. Buti na lamang ay pinayagan naman siya ng mga ito. Nang maisagawa na ang surgery ay nagmukha talagang Koreana si Maricel. Mula sa mata, ilong na matangos, V-shape na muka at iba pang senyales ng Korean beauty standard ay pasok na kay Maricel. Gulat na gulat pa ang kanyang ina at ama dahil sa pagbabago ng mukha ni Maricel at tuluyan ng nag-iba ang itsura nito, dahilan para magtanong ito sa kanya bakit niya nagawang magpa-surgery. Ang sabi lang niya ay dahil hindi siya tanggap ng kanyang asawa at anak, kaya niya nagawa yon. Ngunit ang totoo ay dala lamang ng inis niya sa kanyang asawa, kaya niya nasabi yon. Dahil siya na kasi ang bumabayad ng mga expenses nito, gayong alam ng asawa niyang may pera siya at inaasa niya dito lahat.
Matapos nun ay kinausap siya ng kanyang mga magulang at pinauwi na. Nang malinawan na ang mga ito, ngunit nang umuwi si Maricel ay agad na nagulat ang mga anak niya at saka siya pinagbababato. "Sino ka? Hindi ka namin kilala. Sabi ni Mami, bawal daw ang hindi namin kilala." Sigaw pa ng mga ito, saka pinagbabato si Maricel kaya't pumunta siya sa kanyang asawa na sa mga oras na yon ay nakahubad at may kasamang babae. Agad namang napatingin siya kay Maricel, sabay sabing, "Sino ka? Bawal ang trespassing sa pamamahay ko." Sambit pa nito habang galit na galit. Kahit maganda na si Maricel at mukhang Koreana, ay hindi naman ganun ang klase ng tipo ni Ben. Kaya't simula na maghanap ng ibang babae si Ben, simula na magkaanak sila, ay Amerikana ang gusto at talagang matangos ang ilong nito. Naiyak na lamang si Maricel at sa natitira niyang lakas, doon siya sumigaw. "Asawa mo ko! Ako to! Si Maricel! Nagparitoke ako para sa iyo at para sa pamilya natin. Para may balik natin ang dati nating..." Magsasalita pa sana siya nang sampalin siya ni Ben. "Wala akong asawang Maricel at mas lalong hindi ikaw ang asawa ko. Lumayas ka! Hindi kita asawa." Sambit pa nito na galit na akala mo'y siya pa ang biktima. Umiiyak na umalis na lamang si Maricel at simula noon ay hindi na siya itinuring na pamilya ng kanyang asawa at mga anak dahil hindi na siya makilala ng mga ito, kaya't sa uli ay naiwang mag-isa si Maricel at nawalan ng sariling pamilya. Nakita niya rin ang annulment paper na ibinigay sa kanya ng abogado nitong si Ben, kaya tuluyang naghiwalay ang mag-asawa at hindi na rin nagpakita pa ang kanyang mga anak dahil sa takot sa kanya, dahilan para magsisi si Maricel sa kanyang nagawa. Tunay nga kung iisipin natin ang pansariling kagustuhang maging maganda ay hindi sapat upang mabuo ang ating pamilya. Kaya't matuto tayong makontento sa kung anong meron na ibinigay sa atin ng Puong May Kapal.